Kritikantan, Tagalog Horror Stories. Tuliro ang mga tao sa bahay ni Aling Lita. Labas-masok si Judith sa silid ng matanda. Napanay ang tanong kung natawagan na daw ba si Janet sa Amerika. Sumagot naman si Mila na nasa salas. Panay raw ang dial niya. Ngunit ang sumasagot lamang ay ang answering machine na nagsasabing mag-iwan na lamang ng mensahe pagkat wala sa bahay ang taong tinatawagan. Yun ang sabi sa wikang Ingles. Sigurado namang tatawag si Janet pag nakauwi na yun ng bahay. Si Janet ang nag-iisang anak ni Aling Lita na pinangangambahan na ng mga kasambahay na nasa bingit na ito ng kamatayan. Ayaw na kasi nitong magpadala sa ospital dahil sa iniinda nitong malubhang karamdaman na sa tuwing dadalhin ito sa ospital ay para bang lalong lumalala ang kanyang kalagayan at ang tanging hiling na lang nito ay makausap ang kanyang anak na si Janet. Tanghali pa lamang sa Amerika nang tumatawag si Mila, kaya't lumipas pa ang halos 5 oras bago sila nakatanggap ng tawag mula sa bansang Amerika. Nasa trabaho ako nung tumatawag kayo dito sa bahay. Kaya ngayon lang ako nakatawag sa inyo. Tsaka sinundo ko pa yung anak kong si Angelica sa daycare. Kumusta na kayo dyan? Tanong pa ni Janet. Ate Janet, kanina po ay gusto kong kausapin ng iyong ina. Pero ngayon po ay iniwan na niya tayo. Alam mo naman nung malakas pa siya ay gusto ko talaga niyang makita. At palagi niyang bukang bibig na sana ay umuwi na kayo sa Pilipinas. Mahabang sabi ni Mila. Ang tanging naging sagot ni Janet sa pagitan ng mga hikbi. Gagawan ko ng paraan na makauwi kami dyan. Dinatnan si Janet ng asawa niyang si Brandon na halos sumisinhok na dahil sa labis na pag-iyak. Kaya nahulaan niyang may matinding nangyari sa Pilipinas. Kaya ang tanging nasabi lang ni Brandon ay aayusin niya lahat ng dokumento nilang mag-ina upang makauwi silang mag-ina sa Pilipinas dahil hindi pa niya pwedeng samahan ng mga ito pagkat di pa niya maiwan ang kanyang trabaho. Kinabukasan ay inayos na nina Janet at Brandon ang pag-uwi kasama ang pamimili ng mga gamit nilang mag-ina pagkat 6 na taon siyang hindi umuwi ng Pilipinas at sa 6 na taon na yon ay ni minsan hindi niya nadalaw ang kanyang ina mula nang siya ay magpakasal kay Brandon. Halos mag-4 na taon na rin ng anak nilang si Angelica. Naging maayos naman ang biyahe ng mag-ina. 3:00 na ng hapon nang lumapag ang eroplanong kanilang sinasakyan dahil alam ni Janet na abala ang mga kasambahay. Dahil sa burol ng kanyang namayapang ina ay nakipag-ugnayan na lamang siya sa airport upang makasakay sa taxi na authorized nila. Habang nasa taxi ang mag-ina patungo sa Bulacan kung saan nakaburol ang kanyang ina ay hindi na niya nagawa pang mapigilan ang pag-iyak tulad sa eroplano. Dahil sila na lamang mag-ina ang pasaherong lula ng taxing yon. Dahil mabilis naman ang biyahe at walang traffic ay mabilis silang nakarating sa kanilang destinasyon. Tinulungan siyang maiayos ang lahat ng kanyang dala, nina Judith at Mila. Kaya ang anak na lamang niya ang kanyang inasikaso at binigyan ng pansin. Maya-maya pa ay pumunta siya sa pinagburulan ng kanyang ina. Nang makita niya ang ataul, ay biglang umagos ang kanyang luha. Sa pagitan ng hikbi, ay nasabi niya, "Sayang mama, at hindi kita napag-ukulan ng pagmamahal. Patawad sa mga kalungkutang sinapit mo dahil sa aking kapabayaan." Dinagdagan pa ni Janet ang mga bulaklak na naroon sa burol ng ina. At naghanda na rin siya ng mga pagkain at inumin
para sa mga maglalamay. Nang sumapit na ang gabi, ay lalo pa silang naging abala. Dahil sa dami ng taong dumating para makiramay, nakatulog na si Angelica sa sofa. At para maging maayos ang pagtulog ng kanyang anak, ay dinala niya ito sa kanyang dating silid noong dalaga pa siya. Pagkatapos nyon, ay ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso at pag-iistima sa mga dumarating pang nakikiramay. Dahil doon, ay halos 2:00 na ng madaling araw nang maalala niya ang anak na natutulog. Papunta na siya sa kanyang dating silid na pinagdalhan niya kay Angelica. Nang nilapitan siya ng mga kamag-anak nila dahil magpapaalam na daw. Pagkat malayo pa ang kanilang uuwian, halos gumugol pa siya ng kalahating oras sa pakikipagpaalamanan. Pagdating niya sa silid na pinagdalhan sa kanyang anak, ay wala na roon si Angelica. Inikot niya ang buong paligid ng kama dahil naisip niyang baka nahulog ito. Ngunit wala talaga roon ang bata. Isa pang pinagtaka niya, ang lahat ng unan na ginawa niyang pangsangga na ipinalibot niya sa kanyang anak na natutulog kanina ay nasa wastong lugar pa rin. Mabilis siyang lumabas ng silid. Nang makumpirma niyang wala talaga doon si Angelica, tinawag niya sina Judith at Mila upang alamin kung nasa kanila ba ang bata. Pero hindi daw nila alam dahil naging abala din sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga bisita ang dalawa. Kaya nawala na rin sa isip nila na i-check ang bata sa silid. Alam ni Janet na hindi pa kaya ng bata na lumabas mag-isa. Isa pa ay hindi pa nito abot ang saradura ng pinto. Kaya buo ang kanyang hinala na may kumuha dito. Ginalugad nila ang buong kabahayan at tinanong din ng mga taong naroon kung nakita ba nila ang bata. Ngunit iisa lang ang nakuha nilang sagot. Yun ay hindi nila nakita. Maya-maya pa ay humahangos na lumapit si Mila sa kanya at sinabing sumunod daw siya dito. Nagtungo sila sa silid ng kanyang ina. Ate Janet, nakalak po ang pinto na yan mula pa nung pumanaw yung mama nyo. Kaya nagtaka ako kung bakit nakaawang na ito ngayon. Tuluyang binuksan ni Janet ang pinto. Nakita pa nilang umuuga ang silyang tumba-tumba. At mula doon ay mahimbing na natutulog si Angelica na animoy may kayakap pa ito. Nakakakilabot mang isipin ng mga nangyari ay napahagulgol pa rin si Janet dahil nakaramdam siya ng habag sa kanyang namayapang ina dahil hindi man lang nito nakita ang kaisa-isa nitong mahal na apo noong ito ay nabubuhay pa.